Hello, hello, hello! Update, update, update! Hello mga ka-Oplox! This is me again. My name is Wines, Dama Discarding Mother Earth. So for today's video is about enrollment for the disbursement account in SSS. Alam niyo ba guys? Kwentuhan lang naman tayo. Magkukwento lang ako sa napaka-hassle na enrollment dyan sa SSS. So, nangyari kasi, nag-loan ako. July pa yun. So, last week of July. So, ni-expect ko, by the first week of August, is marirelease na. Kasi nga, may paggagamitan nga tayo ng pera. So, hindi naman tayo maglo-loan para lang sa wala. So, ito na. Napag-alaman ko, close na pala yung account na naka-enroll doon sa account ko sa SS. Buti na lang, hindi kami pumunta mismo sa bank para mag-over the counter. Kasi, I thought na mag-over the counter ako. So, buti na lang, tumawag muna ako. Then, dun ko napag-alaman na close na daw. Hindi na daw pwedeng ma-reactivate. Kahit pa magkalaman daw yung yung account na yun. Then, ginawa ko para, syempre, first time ko na ganun yung nangyari. So, in-expect ko kasi, December 2025 pa kasi may expired yung ATM ko. Pero, mga 9 months na siguro na walang transaction, kaya siguro, close nila. Sa dating payroll ko yun eh. Pero dati kasi, tumawag ako sa bank na yun, yung sabi ng customer service, hindi pa naman daw yun mako-close until dumating yung expiration date. So, talagang umasa ako. So, ito na. Akala ko napakadali kasi yung iba ko namang mga katrabaho na-approve agad sila sa enrollment nila sa SS. So, sa akin kasi, ang haba kasi ng pangalan ko, may second name pa ako. Then, yung middle name ko, sa pagkadalaga ko, mahaba din. Pero, wala na tayo dun sa middle name ko. Yung sa first name, may second name pa ako. Mahaba talaga. So, hindi tinatanggap, hindi ko kino-consider ni SS. Yung nakalagay lang sa ATM card ay yung first name ko and last name. Yung last name ko din kasi ang haba. Hindi rin nila tinanggap yun kasi hindi daw match. Yung pwede daw, yung online, screenshot, tapos, sinubukan namin yung BPI. Yung BPI savings ko naman, di ba yung sa savings na BPI is, walang naka-indicate doon na account number. So, ginawa namin ng paraan, screenshot, hindi pa rin. Hindi daw pwede ganun. Di ba? Sobrang hassle talaga. Pera natin pero, pinapahirapan tayo. Sino ba naman yung maglalagay ng account number para sa ibang tao, tapos yung name, di ba? Hindi ba naisip yun ni SS na kagaya ganyan na na-close yung account, o automatic din naman na bumalik. Di ba? Bumalik sa kanila eh. Hindi rin naman talaga papasok kung mali yung ilalagay doon. So, bakit tayo pinapahirapan? Ganon din, yung mga kasamahan ko, na ang iikli lang ng name
Yung isa kong kasamahan, ilang buwan na nag-enroll sa SS. Ang ikli lang ng name niya, ang maikli din yung last name niya. Hindi talaga ma-approve. Grabe yung pahirap ng SS na yan sa sarili nating pera. Sobra. So, yung ginawa ko, nag-enroll ako halos daily. Yung ginawa ko, syempre, low-tech yung cellphone ko, padala-dalawa nga yung cellphone, pero iba yung sa ano na ngayon ng pagpipicture eh. Iba na yung mga specs. So, hanap ako sa mga kasamaan ko na may magagandang cellphone. Alam nyo ba, not readable pa rin. Pero yung ginawa ko kasi, yung sa online banking, yun yung pinasa ko, online banking. Either yung yung i-message nila, reject daw kasi not readable daw dun sa So, ito na tayo guys, magko-continue na tayo. 'Di ba? Either yung i-message nila sa akin, reject nang dahil hindi daw match, hindi daw pwede yung sinend kong proof of document sa bank or selfie, not readable daw. 'Di ba? Kahit pa pinakamagandang cellphone na, tapos ginamitan ko pa yan guys ng cellphone ng sa company namin na pang picture na pang ano talaga, high tech na. Wala pa rin talaga. 'Di ba? Hindi ko alam kung bakit ganyan na ngayon si SS. Sobrang pinapahirapan tayo sa sarili nating pera. Masama lang talagang loob ko dahil by Monday, September na, almost or more than a month na ako nag-a-apply for enrollment ng disbursement account sa SS. Pero hindi ma-approve. 'Di ba? Kahit yung dapat naisip nila yan eh. Kahit yung head nila, alangan naman ilalagay yung account number ng ibang tao, 'di ba? O kagaya ganun na na-close na yung account ko kahit pa pangalan ko yun. Kahit pa ilang transaction na yung doon na ilagay. Bumalik pa rin naman sa kanila. So, bakit pagdating sa enrollment, grabe yung pahirap nila. Sobra. Or, hindi ko alam eh. Nakakainis lang. Bakit ganun? Buti sana kung yung perang hihiramin ay galing sa bulsa nila. Hindi eh. Galing din yan sa atin eh. Kaya nga tayo nagtatrabaho. Para in case na kailangan natin yung pera natin, anytime, pwede tayong humiram. Pwede nating kunin. Hiram na nga yan eh, hindi natin kukunin eh. Dahil yung sarili nating pera, i-interesan nila. Oh, wala na tayo dun. 'Di ba? Ano bang magagawa natin? Reklamo tayo ng reklamo, pero wala tayong magagawa eh. Pero, pagdating naman sa ganyan, wag naman sanang pahirapan yung tao. Wag naman lahat ibulsa. Dahil sobra na. Mahigit 1 buwan na. Anong klaseng cellphone pa ba? Anong klaseng picture pa ba yung gusto nyo? Lahat na pagpapakyut ko, ginawa ko na. 'Di ba? Naging akyut na ako sa mga picture eh. Akyut na. Sobrang akyut na. Sana naman pagbigyan nyo na kami.
sa sarili naming pera.